Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 78 ng International League. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 101 ng International League. Nakagawa nga ng puntos itong kupunan ng Kuzo. Kaya naman, nagawa na naman nilang makuha ang kalamaan sa Shoku. Subalit, dahil sa nolukpos ni Hanamichi at sa Slam Dunk ni Rukawa, muli na naman nilang nakuha ang kalamangan sa Kuzo. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Grabe! Kakaibang play ng may number 10 at number 11. Hindi ko inaasahan makakagawa sila ng ganong klaseng play. Ibang klase talaga ang Mansay Duo na to. Sige Hanamichi at Rukawa, ipagpatuloy niyo lang yan. Huwag niyo hahayaan na makuha ng inyong kalaban ang unang half na to. Go Shoku! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shoku na talaga namang nagwawala na sa kanilang kinauupuan. Naisolok pa sa Hanamichi. Pinabilib mo ako sa pasa mo na yun ah. Yan ang masayang sabi ni Ryota. Huwag kang mamanghakulot dahil basic lang para sa isang henyo ang ganong pasa. At alam ko na kasi kung saan manggagaling ang soro na yan. Kaya naman, hindi ko na inantay pa na mapansin nyo ng ating kalaban. At kitang-kita nyo naman kung paano ko nagulat ang mga gunggong ng Kuzo. Hindi talaga nila inaasahan ang matinik na pasa ng henyong ito. Yan naman ang pagyayabang na sabi ni Hanamichi. Mahusay na pasa gunggong, pero inaasahan ko na makakatsamba ka sa pasa na yon dahil sanay ka naman sa mga pasa na bara-bara. Yan naman ang pabulong na sabi ni Rukawa. Anong sabi mo matang toothpick? Pasalamat ka nga, pinapasahan pa kita. Imbis na sambahin mo ang henyong katulad ko, binubwisit mo pa ako. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo bang makipag 1v1 ulit sa akin pagkatapos ng laban na to? Yan ang inis na sabi ni Hanamichi. Hay nako, gunggong talaga. Walang ibang bukang bibig kundi 1 versus 1. Hindi pa naman nananalo sa akin. Yan naman ang mahinang sabi ni Rukawa. O siya, tama na yan. May 33 segundo pa na natitira para sa unang half na to. Kaya naman, huwag muna kayo mag-away dahil kailangan nating depensahan sila ng mahigpit para hindi nila muling makuha ang kalamangan sa atin. Yan naman ang singit na sabi ni Sendo. Ayos din. Mukhang kahit na nagtatalo ang dalawang mag-best friend, hindi pa din sila nagpapabaya sa laban na to. Yan ang sabi ni Takamiya. Sa tagal ba naman nila magkasama sa team na yan, siguradong magkakaulihan na silang dalawa ng galaw. Kaya naman, expected na natin ang mga ganong pasahan nila sa isa't isa. Yan naman ang sabi ni Okso. Tama nga kayong dalawa, pero hindi pa din dapat tayo maging kampante dahil hawak na ngayon ng Kuzo ang bola. At 33 segundo na lang ang natitira para sa unang half na to. Kailangan magawa munang mapigilan ng Shoku ang opensa nila bago tayo magsaya dito. Yan naman ang sabi ni Mito. Aba, mahusay din pala mag-assist itong may number 10 ng Shoku ah. Hindi ko talaga inaasahan na magagawa niyang mailusot ang bola kay Moroboshi at Morishige. Pero ang sa tingin ko, isang tsamba lang naman ang pasa na yon. Sige mga bata, ipakita niyo sa kanila kung paano nga ba talaga gumawa ng play sa laban na to. Sige na, sa uling segundo na to, ipakita niyo sa kanila na sa atin mapupunta ang unang half na ito. Yan naman ang bulong na sabi ni Coach Roshi. Hoy Kuzo, huling segundo na to. Galingan niyo naman. Huwag niyong hahayaan na makuha ng Shoku ang unang half na to. Sige na, ipakita niyo sa kanila na mas mahusay kayo kaysa sa kanila. Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Kuzo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at tinadala na ito ni Rio papunta sa kanilang basket. Nabigla niya ipinasa ang bola papunta kay Jin. At ang hawak na ni Jin ang bola, mabilis na din naman itong i-dribble papunta sa kanilang basket.
At madali niya lamang nagawang malusutan itong depensa ni Ryota sa kanya. At nangahabulin sana siya ni Ryota, agad din naman itong napahinto dahil sa mabilis din siya iniskrinan na maigpit ni Rio. Kaya naman, hindi niya na nagawa pang mahabol itong si Jin na naging dahilan upang tuluyan na nga makalayo itong si Jin laban sa depensa ni Ryota sa kanya. At nang malapit na itong si Jin sa kanilang basket, agad din namang sumigaw itong si Moroboshi ng malakas. Captain! Ipasa mo sa akin ang bola, dali! Tatapusin ko na ang unang half na to! Sa atin na ang kalamangan dito! Yan ang sigaw ni Moroboshi na naging dahilan upang agad na ipasa ni Jin ang bola papunta dito. At ang hawak na ni Moroboshi ang bola, agad din naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang jump shot. Subalit, mabilis din naman itong sinabayan ni Hanamichi. Malabong ikaw ang tumapos sa laban na to, Moroboshi, dahil hindi ka makakagawa ng puntos laban sa depensa ko. Sige, subukan mo ako. Tignan natin kung makakagawa ka ng puntos sa akin. Yan ang sigaw ni Hanamichi habang sinasabayan itong si Moroboshi sa itaas. Nang biglang napangiti itong si Moroboshi. Kumagat kayo sa pain ko, mga ungas. Hindi naman talaga akong gagawa ng puntos dito. Ngayon, humanda kayo dahil amin na talaga ang kalamangan. Yan naman ang sabi ni Moroboshi. Sabay hugot sa bola at ipinasa ito ng napakalakas papunta sa nakapwestong si Jin sa 3-point lane. At nang hawak na ni Jin ang bola, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at agad itong tumalon at tumira ng isang napaka-solid na tres. At sa pagkakataon na to, dahil sa sobrang pagkagulat ng Shouko, hindi na nilang nagawa pang mapigilan itong si Jin. Kaya naman, nalibre na ito at nagawa niyang maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan upang maging dalawa na ang lamang nila sa Shouko. At 8 segundo na lang ang natitira para sa huling yugto ng laban na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahangan ng Kuzo. Ayos! Yan ang nga bang sinasabi namin! Nice one, Kuzo! Ngayon, napatunayan nyo na mas nakakaangat kayo sa Shouko na yan! Anong na Shouko? Akala ba namin kayo ang makakakuha ng unang half na to? Asa na yung pagyayabang ninyo? Ano na may pulang buhok? Natahimik ka ata ah! Mukhang kinain mo yung pagyayabang mo kanina! Puro ka lang salita! Napahiya ka tuloy! Yan ang sigawan ng mga tagahangan ng Kuzo. Ngunit, laking gulat ng mga tagahangan ng Kuzo. Kahit pa ang mga malalaro nito. Dahil na nga sa biglang kumaripas ng takbo itong mga bida natin na sila Hanamichi, Sendo at Rukawa. Mga ungas, hindi pa tapos ang oras. Huwag muna kayo magsaya dahil amin pa din ang laban na to. Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang kumakaripas ng takbo papunta sa kanilang basket. Habang itong mga malalaro ng Kuzo ay kumaripas na din ang takbo para habulin ang mga malalaro ng Shouko. Mga kasama, bilisan nyo! Pigilan natin sila! Huwag nating hayaan na makapwesto sila! Bilis! Yan ang sigaw ni Jin na talaga namang humahabol na sa ilalim ng basket. Habang itong si Maki naman ay hawak na nga ang bola at agad niyang ipinasa ito papunta kay Ryota. Miyagi, bilisan mo na! 7 segundo na lang! Kailangan nating makapuntos dito! Yan ang sigaw ni Maki. Sige, tara na! Hindi nila tayo pwedeng mapigilan! Yan naman ang sabi ni Ryota. Subalit, laking gulat nila dahil sa biglang dinouble team ng Kuzo itong si Ryota. Saan ka pupunta, Bansot? Akala mo ba may papasa mo pa ang bolang yan? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil malabong maitawid mo pa ang bolang yan sa inyong basket. Yan ang sabi ni Ken. Patay, nahuli nila si Kulot. Delikado tayo nito. Paano niya pag may papasa ang bola sa ganyang bantayan ng kalaban? Ang lalaki nila. Halos masakop na nila ang harapan ni Miyagi. Yan ang natatarantang sabi ng mga tropa ng Shouko na biglang sumigaw itong si Maki sa gilid ni Ryota. Miyagi! Ipasa mong patalbog ang bola, dali! Yan ang sigaw ni Maki na naging dahilan upang agad na ipasa ni Ryota ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Maki ang bola, hindi niya na ito i-drinibble pa. At agad niyang ibinato ng sobrang lakas at palubo ang bola papunta sa kanilang basket. At 5 segundo na lang ang natitirang oras para sa unang half na ito. Kayo na ang bahala dyan, mga kasama. Alam kong kaya niyo yan. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili na umaasa sa 3 manlalaro nila sa ilalim ng basket. Habang ang bolang ibinato ni Maki ay malapit na nga sa kanilang basket. Nang biglang sumulpot itong si Moroboshi sa bolang ibinato ni Maki. Akin na ang bolang ito! Hindi niyo magagawang makuha ito laban sa amin! Yan ang sabi ni Moroboshi habang nakaabang na sa bolang ipinasa ni Maki. Nang biglang nagulat si Moroboshi dahil sa biglang may isang napakalaking manlalaro ang tumabon sa kanya. At ito ay walang iba kundi ang henyong si Hanamichi. Hindi niyo kami magagawang pigilan dito, Moroboshi! Yan ang sabi ni Hanamichi.
Sabay talon at kuha sa bolang ipinasa ni Maki. Sabay bato sa kanilang basket. At itong si Rukawa naman ay mabilis na tumalon din at kuha sa bolang ibinato ni Hanamichi. Sabay akmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, laking gulat ni Rukawa dahil sa biglang sumulpot si Kenneth Jin sa kanyang harapan. Sige Rukawa, subukan mo kung makakapuntos ka sa amin ni Captain. Pero ito lang ang tinitiyak ko sa'yo, na malabong makapuntos ka sa depensa namin. Yan ang sabi ni Ken na talaga namang sinasabayan na itong si Rukawa sa itaas. Patay, 2 segundo na lang. Paano na to? Hindi ko magagawang maipasok ang bolang ito sa ganitong posisyon. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang hindi na alam ang gagawin. Ngunit, bigla nitong nakita si Sendo na tumalon din ng sobrang taas sa kanilang basket. Hindi pa pala dapat ako sumuko. Dahil hindi lang pala ako ang naglalaro dito. Ngayon, humanda kayong dalawa. Dahil amin pa din ang huling halakhak. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay bitaw sa bola papunta kay Sendo. Na agad din namang nakuha nitong si Sendo. At ang hawak na ni Sendo ang bola, wala na itong inaksaya pang oras. At diniretso niya na ito sa kanilang basket. At gumawa na siya ng isang napalakas na monster slam dunk. Na agad din namang pumasok sa kanilang basket. Nang biglang tumunog na nga ang buzzer. At itong referee ay sumigaw na din ng napakalakas. Basket counted! Tapos ang unang half na may score na 53-53. Yan ang sigaw ng referee. Na labis na ikinatuwa talaga ng buong manonood sa loob ng arena. Dahil hindi nila inaasahan na matatapos ang unang half sa napaka-crucial na puntos. At dito na nagtatapos ang Chapter 101 ng International League.